20 taon na sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pinakamalakas na eroplano ng digmaan, sa wakas ay naisip ko na. Hindi na sayang ang aking pagsisikap. Ano nangyayari? Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Ano nangyayari? Imposible, hindi ito makatotohanan. Siguro nagkaroon lang ako ng guni-guni sa pag-eksperimento. Isang malamig na liwanag ang unang dumating. At pagkatapos ay sumunod ang sibat na parang dragon. Zhao Zhao. Ayos ka lang ba? Naku. Siya ang palaging nananalong general na si Zhao. Nakapunta ako sa huling bahagi ng Dinastyang Wu, isang malaking kaguluhan ito. Sino ka? Hindi ako pumapatay ng walang pangalang kawal. Commander ng Hupen Camp, si Lichen. Balikan mo si Litay, iwan ko ang buhay mo ngayon. Kung muling makikialam, papatayin kita. Habulin sila. Paumanhin, binibini. May mahalaga akong gawain, hanggang dito na lang ang pag-aalaga ko. Umalis ka na. Naku, sa panahon ito ng kaguluhan at digmaan. Paano kung mabubuhay mag-isa? Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para sumunod sa kanya. Huwag, General Zhao. Sa unahan, sa Boyan Slope, si Litay, may 1,000,000 sundalo. Nakapasok ka ng 7 beses at nakalabas, baka naman, General Zhao. Gawin mo na lang ang mabuti hanggang sa dulo, tulungan mo ako hanggang sa wakas. Paano mo alam ang mga bagay tungkol sa akin? General, sa totoo lang, alam ko rin na sa dibdib mo ay ang anak ni Liu Yu. Kung hindi nagpakamatay sa balon si Reyna Liu ngayon, baka hindi tayo magkakilala, General. Sino ka? General, isa lang akong manggagamot mula sa probinsya. Marunong ng kaunting pagsasapalaran at paghula. Hulihin sila. General, may paraan ako para makaiwas sa kaaway, isama mo ako. Dadalhin kita kay General Zhang. Hulihin sila, nandito sila. General, huwag kang mag-atubili, wala ng oras. Sage. General Zhang. General Zhang, nandito ka nga. General Zhao, yunan ninyo ang batang Panginoon, ako ang magtatanggol. Salamat, Sakay. Ang iyong kawal na si Zhao ay nabigo sa utos ng emperador. Hindi na ibalik ang Reyna. Patawarin mo ako, General Zhao. General Zhao, tumayo ka na. Pa sa aking anak. Halos mawalan ng buhay si General Zhao. Talagang karapat-dapat sa titulong dakilang pinuno. General Zhao, sino ang nasa likuran mo? Sagot, mahal na hari. Siya ay may kakayahang hulaan ang lahat. Salamat sa kanyang tulong, nakaligtas ako. Kaya nailigtas ko ang batang risi. Hula, mahal na hari. Ako'y si Mo Qinglan. Isang ermitanyong nakatira sa kabundukan. Mo Qinglan, ginoong mo. Sa kasalukuyan, kailangan ng Griat Wu ng mga talento. Kung sasali si ginoong mo, tiyak na makakamit ng Griat Wu ang pag-isa sa buong daigdig. Hindi naman ako makakabalik. Mas mabuti pang sumama kay Liu Yu kaysa magpagala-gala. Sige, walang problema. Mahal na hari, sandali lang.
Pagbugay sa mahal na hari, Mi Ai King, hindi ka ba nagbabantay sa Military Manufacturing Department? Ano ang ginagawa mo rito? Ang iyong lingkod ay narito para sa ang kaharian ng Great Wu at higit sa lahat, para sa kaligtasan ng mahal na hari. Ano na namang drama ito? Mi Ai King, ano ang ibig mong sabihin? Mahal na hari, hindi ba kayo nagtataka? Ipinadala ninyo si Zhao Qi upang iligtas ang Rina at ang Batang Prinsip. Ngayon, hindi pa bumabalik ang Rina. Samantalang si Zhao Qi ay nakaligtas mula sa 800,000 hukbo ng Liao. At saka, si General Zhang na sumugod upang tumulong. Ngayon ay walang balita. Hindi alam kung buhay o patay. Tiyak na mayroong mga lihim na pakana dito. Ikaw, Zhao Qi, tumahimik ka. Noong una, ako at ang aking kapatid na babae ay ipinagpili ang aming ari-arian upang tulungan ang mahal na hari sa pagtatatag ng kaharian. Ngayon, ang aking kapatid ay namatay sa ibang bansa, samantalang ikaw ay ligtas. Pakiusap, mahal na hari, bigyan ninyo ang inyong lingkod ng paliwanag. Ulat, mahal na hari, inutusan ng inyong kawal na iligtas ang Batang Prinsip at ang Rina. Nangambang pabigat ang Rina, kaya tumalon siya sa balon. Walang magawa ang inyong kawal, kundi ilabas ang Batang Prinsip sa gitna ng labanan. Salamat kay General Zhang na humang sa mga humahabol. Kaya na iligtas ng inyong kawal ang Batang Prinsip. Ngayon, patay na ang Rina, at hindi pa bumabalik si General Zhang. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Para sa akin, marahil ikaw ay nakipagsabuatan na sa hukbo ng Liao. Ang buhay ng Rina at ni General Zhang ay naging pambayad mo para sumali, di ba? At itong taong ito, hindi kilala ang pinagmulan. Para sa akin, malamang isa siyang tiktik ng Liao. General Zhao, itatanong ko sa iyo, totoo ba ang sinabi ni Miheng? Ulat, Ginoo, si Zhao Qi ay bumalik kasama ang isang ermitanyo. Nasaan si Zhang Yan? Nakulong si Zhang Yan ng hukbo ng Liao. Tiyak na patay na. Talagang pinagpala ako ng kalangitan. Zhao Qi, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. CJ, gago kang trader ka, sawa na talaga ako sa'yo. Si General Zhao, nag-isa siyang pumunta sa kampo ng kaaway. 7 beses na pumasok at lumabas at nakalabas siya sa pagkakapalibo. Para lang iligtas ang binata. Ngayong nailigtas na ang binata. Pagkatapos niyang bumalik, sinabihan pa siya ng kalokohan mo. Mahal na hari. Si Zhao Qi ay nakikipag-alyansa at nagtataksil sa bansa. Kasabot siya ng mga tiktik ng Liao. Layunin niya sirain ang ating kabilang pakiusap po mahal na hari, magpataw kayo ng utos. Patayin agad ang taksil. Pakiusap po mahal na hari, patayin ang taksil. Zhao Qi, inaamin mo ba ang kasalanan mo? Ang inyong lingkod ay hindi nailigtas ang Rina. Handa akong tanggapin ang parusa. Ngunit ang inyong lingkod ay walang hangaring magtaksil sa bansa. General Zhao, napakatapat mo naman. Yang hayop na yan, hindi ba sabi mo? Namatay na si General Zhang. Tatayaan kita. Sa loob ng kalahating sandali, babalik talaga si General Zhang. Mahal na hari, nakatanggap na po ako ng balita. Namatay na si General Zhang sa harap ng labanan. Sabi pa niya babalik agad, sa tingin ko. Nagpapalipas lang siya ng oras, pakiusap po mahal na hari, magpasya kayo. Hindi. Zhao Qi, itinuring kita na pa ang kapatid. Binigyan kita ng mahalagang tungkulin. Paano mo nagawang gawin ito? Mga guwardiya, ilabas ang dalawang ito. Pugutin. Sandali lang. Kuya, nakabalik na ako. Kapatid na San. Ano ba talaga ang nangyari? General Zhao, ihatid mo muna ang binata. Ako ang maghahabol. General Zhang, may plano ako para paalisin ang kaaway. General Zhao, sino ito? General Zhang. May kakayahan siya. Siya ang naghatid sa akin dito para hanapin ka. General Zhao, yung Kingdom Sword na kinuha mo. Pahiram muna. General Zhang, malakas ang boses mo. Kapag hinabol tayo ng hukbo ng Liao, umungol ka lang sa dulo ng tulay. At mapapaalis mo ang kaaway. Sage. Narito si Lolo Zhang Yan. Sino ang may lakas ng loob na makipaglaban sa akin? Utos ng hari, umatras ang buong hukbo. Salamat sa tulong ni General Zhao at Ginoo mo. Tumulong sila sa akin na paalisin ang kaaway. Hindi ko inaasahang pagkatapos kong bumalik mula sa harap ng labanan. May nag-udyok na agad sa relasyon nating magkakapatid. General Zhang, hindi totoo yan. Siguro yung balita mula sa harap ng labanan ay mali ang pag-ulat, kaya naman. Nabigyan ko ng maling paratang si General Zhao. At saka, tingnan mo itong tao, ang kakaiba ng suot niya. Talagang kahina-hinala, hindi talaga maiwasang magduda. Hoy binata, dito pala ako hinihintay mo. Putang ina mo, sabihin na natin tanga kang taksil. Hindi ka nabigo sa pangalang iyan. Ang banal na ito ay nagtaksil sa matatapat. Iminumungkahi ko, patayin agad ng banal ang gago at hayop na ito. Huwag. Una Ginoo, sa ngayon ay naglalaban ang dalawang hukbo. Panahon ito para gumamit ng tao. Hirap ang laban sa ating bansa. Sa aspeto ng mga gamitan palima. Kailangan pa nating umasa kay Mina Ginoo. Tama ang sinabi ni General Zhao. Hindi ba't paggawa lang ng armas ang usapan? Sa totoo lang, ganito ang trabaho ko dati. Mayroon akong isang bagay na makakaliban ng libu-libong milya ng hindi bumabagsak, malaki gaya ng lawin at walang katapusang kapangyarihan. Kung magtitiwala sa akin ng banal, bakit hindi ibigay ang Military Manufacturing Department sa akin para pamunuan? Sa paglipas ng panahon, bibigyan ko kayo ng isang napakagandang armas. Kalakaran ng kasinungalingan. Maaming taon na ako sa Military Manufacturing Department. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa bagay na iyon. Banal, siya ay isang sinungaling na mahilig lang magyabang. Iyon ay dahil sa iyong kawalan ng kakayahan, hindi imposible. Ano ang sinabi mo?
Tama naalala ko, noong nangyari ang labanan sa General Juan at Esa. May dragon na lumipad sa itaas, kidlat at kulog. Yun ay dapat ay isang wormhole. Kailangan kong magaling gumawa ng aeroplano. Tumawid sa wormhole, baka sakaling makabalik na ako. Kung ganon, itinalaga kita bilang director ng Military Manufacturing Department. Kasama si minamahal kong ministro. Siguraduhin magawa ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Banal, huwag po. Tinatanggap ko ang utos. Ginoo, dito na ang tirahan ninyo sa hinaharap. Yenan, hindi masama. Hoy, ano ang ginagawa mo? Ako po ang maglilingkod sa inyo sa pagligo. Hindi na. Ikaw, basta't umaalis lang, hindi naman bumabalik. Ako na lang ang gagawa. Ginoo, ano ang pag-alis at pagbabalik? Hindi ko may paliwanag sa'yo. Umalis ka na. Sayang ang pantalon na ito. Anong tunog iyon? Sino ka? Ano gusto mo? Huwag kang maingay. Tingnan mo ang eroplano. Huwag kang gagalaw. Gusto kong malaman. Kung sinong walang puso ang nagpadala ng magandang babae bilang mamamatay tao. Nasugatan ka. Doon kayo maghanap. Bitawan mo ako agad. Huwag kang magsalita. Mina apelyido, may ganyang hilig ka pala. Ayoko namang makipagso. Umalis ka agad. Modern. Nakita ko ang mamamatay tao. Nagliligo ka pa rin? May nakakita sa mamamatay tao na pumasok sa kwarto mo. Pero ligtas ka pa rin? Ano? Nagdududa ka sa akin. Hindi ako nagdududa sa iyo, Modern. Pero, para sa kaligtasan mo, kailangan naming maghana. Ni, alam kong may problema ka sa akin. Pero pwede bang respetuhin mo ako? Nagliligo ako. Hintayin mong magbihis ako sa kakamaghanap. Hindi na kailangan. Magligo ka lang, kami na ang maghahana. Hanusin ninyong lahat. Wala kaming nahanap, Darren. Narinig mo na? Umalis na kayo. Modern. Paalam. Sandali. May isa pang lugar na kahina-hinala. Tama na yan. Hinanap na si ni Papa. May mamamatay tao ba? Umalis na kayo. Ano? Gusto mong makipagligo sa akin? Sa susunod na lang. Ara na. Malubhang sugat mo. Kailangan natin pigilan ang pagdurugo. Kung hindi, mamamatay ka. Marami kang nawalang dugo. Uminom ka ng mainit na tubig. Bakit mo ako iniligtas? Ang pagliligtas ng buhay ay tradisyonal na kabutihan ng aming lahing Tsino. Ikaw ay opisyal ng GU, ako ay mamamatay tao mula sa Liao. Hindi mo ba iniisip ang mga kahinatnan? Kahinatnan. Wala akong pakialam. Hindi ako taga rito. Ayokong makisali sa awayan nyo. Utang ko ito sa iyo. Babayaran kita kapag may pagkakataon. Ingat sa pag-alis. Ang galing ko talaga. Buti na lang nagawa ko ito agad. Dahil dito, sino pa ang maglalagay ng patalim sa leg ko? Miheng, ano ang ginagawa mo? Mokinglan, huwag kang makunwari. Nahanap ko na ang ebidensya na nagtago ka ng mamamatay tao. Sumama ka sa akin. Tara. Modern. Ano ang nangyari? Shendren. Wala po akong ginagawa, naglalakad-lakad lang po ako. Bigla na lang po akong hinuli. Shengren, ang taong ito ay isang tiktik. Sinubukan naming hulihin siya. Noong nakaraang pagtatangka sa pagpatay, hindi lang siya humadlang. Nagtago pa siya ng mamamatay tao. Pakiusap, huwag ninyo. Hindi ba siya tumakas noong nakaraan at nabitin lang dahil sa pinto? Ang bagay na ito ay seryoso. Huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Mahal na kawani. Ano ang ebidensya? Paulit-ulit mo siyang inakusahan mo. Ngayon, pag-usapan natin. Kung wala kang ebidensya, upugutan kita ng ulo. Zhang, huwag magmadali. Tawagin ang saksi. Pagbati sa dakila. Tumayo ka. Ano ang ebidensya mo? Dakila, nakitang may isang anino ang alipin noong gabi. Lumabas sa bintana ng kwarto ni mo.
Kakaiba ang galaw. Lihim kong sinundan. Ngunit, Sedge, sabihin mo, nandito ang dakila. Hindi siya magkakagulo. ngunit tumakbo ang taong iyon sa isang sulok at tumalon sa pader. Naiwan nito ang bagay na ito. Ang material nito ay espesyal na tungsten mula sa Liao, na sinasabing hindi kailanman naibenta sa labas. Kaya imposibleng gawin ito ng ibang bansa. Nakakatakot. Akala ko nahuli na siya. Sa wakas, isang paninirang huli lang pala. Mo, itinatago mo ba ang mamamatay tao? Ako. Sino ang mangahas na sasaktan ang aking kuya? Kuya, nakabalik na ako. Mabuti at nakabalik ka, Guan, sulit ang pagpunta ko rito. Dahil nakita pa kita. Si Guan ay palaging makatarungan. Bakit hindi natin siya ang humatol? Si Guan ay laging iginagalang ang dakila. Ngayon mo, wala ka ng takas. Guan, ang taong ito ay isang tiktik ng Liao. Noong nakaraan, kasabot pa siya ng mamamatay tao mula sa Liao na gustong patayin ang dakila. Ngayon, kumpleto na ang ebidensya. Guan, agad na siya'y pausahan upang mapuksa ang panganib. Sino ang mangahas na sasaktan ang aking kuya? Guan, inosente ako. Alam kong nag-aalala ka sa dakila. Ngunit maaari bang makinig ka muna sa akin? May lakas ng loob ka. Sige, makinig ako. Ano ang sasabihin mo? Guan, hindi ko ipapahamak ang isang inosente. Ni palalampasin ang isang masamang tao. Kung talagang may masamang balak siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Mabuhay si Guan. Tatanungin kita. Kung nakita mo nga, bakit hindi mo agad sinabi? Ngayon, bigla kang may hawak na sirang hairpin para mag-akusa. Nabigla ako noon, kaya Nabigla ka, pero kinuha mo pa ang hairpin. Sabihin mo, ang hairpin na ito. Gawa sa espesyal na tungsten ng Liao, hindi ito makikilala ng sinuman dito. Bakit mo naman ito matagal na sinasabi? ito. Narinig ko lang din sa iba. Ganoon din ang sinasabi ng mga tindero sa labas. Narinig lang sa iba. Kaya hindi mo pa nakikita. Ako, Ang hindi mo pa nakikita, bakit mo naman matatag na masasabi? ako, Mahal na hari, ang babaeng ito ay tiyak na may utos ng iba. Layunin ay guluhin ang loob ng aming hukbo. Umaasa kami na malinaw na makikita ito ng mahal na hari. Ang lakas ng loob mong hamak na alila. Muntik mo nang napagbintangan ang mabuting tao. hindi. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Mahal na hari, ang babaeng ito ay talagang masama. Mangyaring patayin ito sa pamamagitan ng paghampas. Payag, dalhin na siya. Mahal na hari, ako ay napagbintangan. Teka muna. Mahal na hari, ang pagpatay sa babaeng ito ay medyo nakakapanghinayang. Bakit hindi ibigay na lang siya sa akin ng mahal na hari? Ang babaeng ito ay likas na matigas ang ulo. Kagalang-galang mo, bihira ang may mabuting kalooban tulad mo. Payag. Pamumulo sa pamamagitan ng kabutihan. Sige, umalis ka na. Kagalang-galang may sasabihin ka ba? Kagalang-galang mo, kasalanan ko na naniwala ako sa masasamang salita ng iba. Hindi ko na napagbintangan ang kagalang-galang mo. Ngunit mangyaring isipin ng kagalang-galang mo na ako ay nagmamalasakit sa aming pinuno. Huwag mo na akong pag-isipan, sige ako. Ito ay isang malaking pagkakamali. Sana kayong dalawa ay hindi magkaroon ng pagtatalo. Lahat para sa dakilang Wu, ang mahal na hari ay marunong. Ako. Narinig niya na ang kagalang-galang mo ay maming alam sa nakaraan at kasalukuyan. Ngayon ay pagpupulong ng estado. Itatanong ko sa kagalang-galang mo, ano ang iyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan ng mundo? Hindi kaya, ito ba ang kapalaran na ako ang magiging? Tagapagtaguyod ng proseso ng kasaysayan. Sagot sa punong ministro, ngayon ang mundo ay nahahati sa tatlo. Kung saan ang Liao ang pinakamayaman, mayroon silang 1,000,000 sundalo. Libo-libong mahusay na general at libo-libong ektaryang magandang bukirin at ang Chaisang naman. Mula nang manirahan sila sa Jiangdong, lahat ay nagsisimula pa lang. Medyo katulad dito ng aming dakilang Wu sa lakas ng Liao. Kung nais nilang lipunin ang alinman sa atin, baka hindi nila ito kailangan ng malaking pagsisikap. Ngayon ang Liao ay nasa hangganan, sa palagay ko ang magkasamang paglaban sa kaaway ang pinakamahusay na paraan. Mahal na hari, sa palagay ko dapat tayong magkaisa sa hukbo ng furong. Magkasamang labanan ng hukbo ng Liao, walang oras na dapat sayangin. Katawa-tawa, kung ang Chaisang ay madaling makuha, bakit pa tayo nandito? Mahal na hari, huwag mong hayaang malinlang ng taong ito. Kanina pa niya sinasabi na, nakagawa ng mga sandata na nakakamangha, pero ngayon wala man lang kahit anino. Sa tingin ko, ang taong ito ay isang impostor. Ikaw ang nagpapagulo. Ang usapin sa armas ay talagang masalimuot. Bakit mo ngayon binabanggit? Ano ba talaga ang balak mo? Ay, General Zhao. Huwag kang puro pagtatanggol, kayo sa harap ng digmaan. Ang lahat ng pangangailangan ay galing sa dakilang Wu. Ngayon, wala man lang kayang magawa, kaya baka mawalan ng tiwala ang mga sundalo.
Inyong kamahalan, ang inyong abang lingkod, ay nais ipakita sa inyo ang bagay na ito. Ano ito? Inyong kamahalan, ito ay tinatawag na baril, maaaring pumatay sa kaaway. Hindi sa layong libong hakbang, maputol ang ulo ng kaaway. Ministro mo, huwag kang magyabang ng walang hangganan. Ang lakas ng busog at pana, 150 hakbang lang. Ang baril mong ito, sa tingin ko, ay laruan lang ng bata. Oh. Hindi ka naniniwala, Ministro Mi. Ministro May, gaano kalakas ang bagay na ito? Napakaganda, napakaganda. Inyong kamahalan, ito ay espesyal kong ginawa para sa inyo. Kapag mayroon ito, hindi na kayo matatakot sa mga mamamatay tao. Mabuti. Inyong kamahalan, si ministro mo ay tunay na henyo. Ang ideyang ito ay minsang napanaginipan ni Liang. Pero paalang sa pagpapabuti ng busog at pana, ngunit ngayon, ay natalo si Liang. Hindi kayang pantayan ni Liang. Ikaw ay sa sarili mong talino, ako ay sa pagbabasa. Mas magaling ka pa rin. Kung totoo ang sinabi ng Ginoo, ang dakilang Wu ay tiyak na hindi matatalo. Kahit may ganitong sandata ang inyong kamahalan, ang sinabi dati ni ministro mo, tungkol sa malaking paranglawin na makakalipad ng 1,000 milya, ay hindi pa naririnig, at ang bakal na gagamitin ay napakamahal. Ito ay talagang magpapahirap sa mga tao, at mag-aaksaya ng salapi. Pakiusap, pag-isipang mabuti ng inyong kamahalan. Ay Ministro Mi, kailan ko sinabi na ang bakal na ito ay galing sa dakilang Wu. Ano ang ibig sabihin? Hinamahan ng ministro. Inyong kamahalan, ang bakal, natural na galing sa Tiasang, Liao. Inyong kamahalan, inihanda ko rin ang isang sorpresa para sa inyo. Pakiusap, samahan niyo ako, inyong kamahalan. Mabuti. Tingnan niyo, inyong kamahalan. Ano ito, minamahal na ministro? Inyong kamahalan, sandali lang po. Ito, ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Mahal na hari, ito ang eroplanong sinabi ko sa iyo noon. Ito ang eroplanong sinasabi mong makalilipad sa himpapawid. Tama. At ito pa lang ang unang yugto ng pagpapakita sa paglipas ng panahon. Ako ay makakagawa pa ng mas malakas na sasakyang panghimpapawid. Mabuti. Ito pa lang ang simula, idagdag mo ang aking pinakabagong pananaliksik. Sa oras na yon, tiyak na tayo'y mabawagi sa lahat ng laban. Katawa-tawa. Isang napakalaking bagay na ito, hindi lang lumipad. Sa tingin ko, maging 10 malalakas na lalaki ay hindi ito may gagalaw. Kahanga-hanga ang gawa ni Jimo. Ngunit hindi ko alam kung paano ito gumagana. Nakakahiya dahil sa limitadong materyales, pansamantala itong dekorasyon lamang. Ngunit sa aking pagsusuri, ang materyales ay hindi problema. Malinaw na walang resulta, ngunit isisisi sa materials. Kung kumpleto na ang materyales, maghahanap pa ba ng dahilan? At isisisi sa mga manggagawa? Tiyak na hindi, ang aking salita ay parang bato. Kapag handa na ang espesyal na bakal, tiyak na magagawa ko ito. Mahal na hari, talaga bang ibibigay natin ang kapalaran ng buong kaharian ng Dao sa kanyang mga kamay lamang? Tama ang sinabi ng kagalang-galang, tama. Huwag mag-alala, mahal na hari. Kapag natapos na ang mga bagay sa Liaodong at Chaisang, tiyak na magkakaroon ng resulta. Kaya ito ang tunay na layunin ni Jimo sa pagbanggit sa Liaodong at Chaisang. Iniisip ko lang na sa Liaodong at Chaisang, maaaring makahanap ng alternatibong materyales. Naunawaan din ba niya ito? Ano ang ibig sabihin ng punong ministro? Ulat sa mahal na hari, ang bagay tungkol sa espesyal na bakal na binanggit ni Jimo ay may kaugnayan sa Liaodong at Chaisang. Liang ay lubos na naguguluhan, ngunit sa ngayon, Liang ay ganap na naintindihan ang mungkahi ni Jimo na makipagtulungan sa Chaisang laban sa Liaodong. Marahil ito lamang ang una, ang pangalawa, ang espesyal na bakal na ginamit sa paggawa ng eroplano. Marahil ito rin ay nasa kalkulasyon ni Jimo, hindi ba? Kailangan lang makipagpalitan sa Chaisang. Ngunit ang pakikipag-alyansa sa Chaisang ay hindi madali. Ano ang plano ng punong ministro? Liang ay may isang plano para talunin ang Liaodong. Kailangan lang pumunta si Liang sa Chaisang. Kumbinsihin si Ji, furong para sa alyansa. Ngunit kailangan pa ng isang kondisyon. Ang Liaodong ay nasa hilagang disyerto, mahina sa labanang pandagat kung maililigaw lang sila. Napagdugtungin ang kanilang mga barko at sa kasunugin ng malaking apoy. Tiyak na masusupil ang hukbo ng Liao. Paano natin mapapadugtungin ang kanilang mga barko? Anak ng, talagang mapanlin lang tong matanda, Jenny. Pinapasubo mo lang ako kay Litay, di ba? Ang dami pang paligoy-ligoy. Inyong kamahalan. Si Litay, napakasuspesoso ng ugali. Sa aking pagtingin, mahihirapan tayong lokohin siya. Inyong kamahalan, sa palagay ko naman, marami siyang alam tungkol sa dakilang Wu. Pero hindi pa siya nakakita kay Moderen. Kung papayag si Moderen na humarap sa kanya, at sa tulong ng kanyang matamis na dila, iyak na magtatagumpay tayo. Kung gayon, Mukinglan, tumanggap ng utos.
Itinatalaga kita bilang komandante ng hukuman at bibigyan ng 100 sambahayan. Ikaw ang magiging sugo sa Liao para lokohin si Litay. Tinatanggap ko ang utos. Mo Deren. Sa oas ng panganib, buksan mo ang supot na ito. Ano to, Three Kingdom skill. May supot pang mahiwaga. Darren, Bakit nasa kama ko kayo? Nagpapasalamat ako. Hindi lang po kayo nagalit. Iniligtas pa ninyo ako. wala akong maibabalik, kundi ang aking sarili. Hindi na kailangan. Alam kong wala kang magawa noon. At saka, hindi ko naman iniligtas ka para humingi ng kapalit. Masyado lang akong mabait, ayaw kong may inosenteng nagdurusa. Darren, inaayawan niyo po ba ako? Hindi naman. Ang ganda-ganda mo. Bakit kita ayawan? Ayoko lang talagang magkaroon ng responsibilidad. Sige, umuwi ka na. Wala po akong tahanan, kung hindi niyo po ako tatanggapin. Sa gitna ng kaguluhang ito, hindi rin ako mabubuhay. Ay sige na nga. Huwag kang umiyak. Sumama ka na lang sa akin. Maglaba ka. Magluto at mga gawaing bahay. Ano ang pangalan mo? Mula pagkabata, alila na ako. Wala akong pangalan. Wala kang pangalan. Bigyan kita ng pangalan. Malayong paglalakbay. San Juan Lee ang itatawag sa'yo. San Juan Lee. Kakaibang pangalan. Salamat po sa pangalan, Darren. Sige, makakauwi ka na ngayon. Darren, pwede po bang tumalikod kayo? Wala po akong suwa sa loob. Sige, matulog ka na. Aalis na ako. Mahal na hari, karamihan ng ating mga sundalo ay galing sa Hilaga. Kapag sumakay sa barko, ang mga tao at kabayo ay nahihilo at nagsusuka. Kung magpapatuloy ito, maaring makasama sa labanan. May mga mungkahi ba kayo? Ama, sa palagay ko, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi natin dapat pwersahin ang Chaisang. Gawin itong wala ng atasan. Dapat iwasan ang labanan sa tubig. Patahimikin ang Chaisang. Gamitin ang lakas ng aming kabalyerya. Unahin si Liu Yu. Saka pagsumundin ang Chaisang. May mensahero mula sa Wu Kingdom. Hari, bakit ngayon pa sila nagpapadala ng mensahero? Baka may palilin lang. Iyak na manlilin lang ito. Ginoong Kui, kayo ang umupo sa gitna. Ako'y tatayo sa tabi mo. Ingnan natin ang kanyang kakayahan. Opo. Ipapasok. Naku, nandito rin siya. Sino ka? Hari, ako ang mensahero ng Wu Kingdom, si Mo Qinglan. Bakit ka ipinadala ng Wu Kingdom? Ipinadala ako ng punong ministro upang tulungan ang hari na wasakin ng Chaisang. Anong magagawa ng isang talong general? Mga tauhan, hatakin at pugutan. Huwag, hari. Tigil. Hindi kayo ang hari. Wala kayong karapatang magdesisyon para sa hari. Sino nga ba ang hari? Ito ang tunay na hari. Pagpugay sa hari. Ama, siya ang sumaklolo sa akin noong araw. Prinsesa pala siya. Tumayo ka. Opo. Sabihin mo, anong plano mo? Hari, ang mga sundalo ng Liao ay karamihang tagahilaga, hindi sanay sa labanan sa tubig. May paraan ako para malutas ito. Bata ka pa, anong magagawa mo? Anong balak mo? Ginoo, barko lang ito. Huwag matakot. Hari, ang mungkahi ko ay ikadena ang mga barkong ito gamit ang bakal. Parang aircraft carrier. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pag-uga ng barko. Ano ang aircraft carrier? Ang aircraft carrier ay isang napakalaking barko na puno ng maraming eroplano sa ibabaw. Pagkatapos, dadalhin ng barko ang mga eroplano sa labas ng lungsod ng Kaway. Paliliparin ang mga eroplano para salakayin ang lungsod, hari. Ito ang tinatawag na Combined Air and Sea Operations. Kalokohan, ng api ka sa hari. Hari, totoo ang bawat salita ko. Taos puso kong ninanais na mapag-isa ng hari ang buong mundo. Walang katotohanan. Hari, halatang bitag ang sinasabi ng taong ito. Ayon kay Tagapayo Kui, ano ang pinakamagandang paan? Sa tingin ko, ang sinabi ng prinsesa noon ang maaring gawin. Ay nako, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya noon. Hindi ko hayaang sirain niya ang plano ko. Hari, kahit hindi ko narinig ang sinabi ng prinsesa noon. Pero hula ko, ang plano niya ay iwasan ang labanan sa tubig. Hari, kung kayang maisip ng prinsesa, si Zulang ng Chaisang, ay kayang maisip din ito. Ayahulaan mo, ano ang iniisip ko? Ang iniisip ng hari, dapat baligtarin ang plano. Gamitin ang hukbong pandagat at salakayin ng biglaan. Hindi, hari, si Mo Qinglan ay may maling pananaw lamang. Ang pagkakabit ng mga barko ay mukhang matibay, pero kung gagamit ng apoy ang Chaisang, talo na tayo.
Mali ang sinabi mo. Kailangan ng hangin ang apoy. Ngayong tag-init, hilaga kanluran ng hangin. Pabor sa atin, Hari. Hari, pag-isipan mong mabuti. Hari, hindi maiiwasan ang laban mo sa Chaisang. Kailangan mong alisin ang hadlang upang magkaisa ang mundo. Para matupad ang pangarap. Hari, bakit kita paniniwalaan? Hari, naparito ako. Hindi lang para magbigay ng payo, kundi para sumunod sa iyo. Ang Liaodong ay may milyong sundalo at libong general. At malawak na lupain. Ikaw lang, Hari, ang makakapagpahinto sa gulo at magbigay ng kapayapaan sa mga tao. Patayin. Sandali, Hari, may isa pa akong layunin. Ang maging asawa ng prinsesa. Ano ang sinabi mo? Prinsesa, mula noong nakaraan, ang bawat kilos mo, ang bawat ngiti mo, ay naimprenta sa isipan ko sa mga panaginip ko. At sa puso ko, prinsesa. Ang lumang tiket ko, makakasakay pa ba sa barko mo? Sabihin mo ulit, Chunner, itago mo ang espada. si Ama. Itago mo ang espada. Mga bastos na sundalo. Sino ang makakapigil sa ganitong lambing? Mahal na hari, sa tingin ko ay tunay ang pagmamahal ng taong ito sa prinsesa. Bakit hindi muna natin siya ipakulong at pag-isipan ang susunod na hakbang? Sige, sundin natin ang payo ng tagapayo. Dalhin niyo siya at bantayan ng mabuti. Ama, Chiner, nag-aalala ka ba dahil sa sugo? Ama, ang Mukinglan ay magaling magsalita. Kitang-kita na siya ay tuso. Ang plano ng pagkakabit ng mga barko ay lubhang mapanganib. Ama, pakiusap, iwanan na natin ang plano na ito. Walang giyera na siguradong panalo. Ginagawa ko ito para matapos agad ang digmaang ito. Mapanganib man ang plano na ito. May tsansa pa rin tayong manalo. Kung mapasakamay natin ang Chaisang, mas mapapanatag ang buong kaharian. At ang mga mamamayan ay makakapamuhay ng payapa. Ngunit kung sakaling tayo ay matalo, Huwag kang mag-alala, anak. Ilang taon na akong nakikipagdigma. At ngayon, ako ay 60 taon na. Bago ako pumanaw. Ama, Chiner. Sa tingin mo ba ay tuso ang Mokinglan? Sa tingin mo ba ay tuso ang Mokinglan? At 10 taon na akong nakikipagdigma, nakilala ko na ang mami. Mga taong may malaking talino. Ngunit lahat sila ay para lamang sa sariling kapakanan. Siya lamang ang nagsalita para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sa tingin ko, hindi siya ang tusong tao na sinasabi mo. masyadong nagdala tayo. Pagkatapos ng lahat ng ito, ipakakasal kita sa kanya. Ama, bakit ninyo sinasabi iyan ngayon? Kahit na matalas ang dila ni Mokinglan. Matalino siya. Sa hinaharap, maaari siyang maging isang mahusay na tagapayo para sa iyo. Nasa isip at puso kita. Oh, prinsesa. Ako po si Minghanyao. Prinsesa. Ang ganda-ganda mo. Tumigil ka sa pagsasalita. Kumain ka na kung gusto mo. Baka pagkatapos ng gabi, hindi ka na makakain. Prinsesa, huwag mo akong takutin. Hindi ako papatayin ng iyong ama. Maaari mong lokohin ang aking ama, ngunit hindi ako. May daya talaga sa pagpunta mo rito sa Liao. Prinsesa, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ang pagpunta ko rito ay para lamang sa'yo. Hindi ba? Hindi ka ba kumpiyansa sa iyong ganda? Akala mo ba talagang maniniwala ako sa mga sinabi mo sa atin kanina? Sa mga kasinungalingan mo? Bakit mo ba talaga tinutulungan ang aking ama? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, papatayin kita. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ang iyong ama ang tinutulungan ko, kundi ang sambayan ng Pilipino. Mula noong panahon ni Emperador Ling, walang tigil ang digmaan, hirap na hirap ang mga tao. Ang iyong ama sa silangan at kanluran. Ang pinakamalakas na lumago, tanging ang pagtulong sa liyawang, makakapagpabilis ng pagsasama. Upang mapanatili ang kapayapaan ng mga mamamayan. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, prinsesa, kailan pa kita niloko? Prinsesa, ang galing-galing mo magsalita. Pero sa puso mo, meron ka pa rin para sa akin, di ba? Kung gusto mong tumakas, subukan mo. Baka bago ka pa umapak, nahulog na ang ulo mo. Huwag kang mag-alala, prinsesa, hindi ako alis. Sa panahon na yon, walang ligtas na upuan.
Ay naku, isang kain, isang araw na lang. Ano ang nangyayari sa prinsesa? Ang ama ko, plano niyang samantalahin ang hanging kanluran ngayong gabi para biglaan atakihin ang Chaisang. Kaya, dapat na akong umalis. Ang punong ministro ay naghahanda din ng aksyon ngayong gabi. Nagkataon lang. Kung mananalo tayo sa labanang ito, sinabi ng aking ama. Na dapat siya. Prinsesa. Dahil ikaw ay lalaban. Ipagdiriwang ko ang iyong pag-alis. Maghintay ka hanggang sa makabalik ako. Talagang, Paumanhin, niloko na naman kita. Sunong, takbo na. Magandang pagkakataon. Kapag nakatawid na ako sa bundok na ito, makakasalubong ko na siguro ang punong ministro at ang kanyang mga tauhan. Ano ba? Walang utang na loob. Kung wala ko, patay ka na sa ibaba. E ano naman ang mga sundalo ng Liao? Alam mo ba kung ilang sundalo ng Liao ang namatay dahil sa iyo? Liyaw, itanong ko sa iyo, iniisip mo ba ang buong sambayanan? Pababa kayo ng timog, nagnanakaw, ng gugulo, ng agaw. Ilang pamilya ang nasira? Ang buhay ba nila lang ang mahalaga? Ang buhay nila hindi na mahalaga. Ang Los Shanye ngayon ay puno ng mga bangkay. Hindi ba lahat yun ay gawa ng mga sundalo ng Liao? Sa pagkamatay ng mga sundalo ng Liao, ikinalulungkot ko pero wala akong magagawa. Digmaan ay digmaan. hindi. Papatayin kita para mabigyan ng katarungan ang mga bayani ng Liao. Akala mo ba kapag pinatay mo ako, mababago na ang sitwasyon ngayon? Nakita mo na ba ang isang mundong walang magnanakaw? Hindi kailangan magsara ng pinto sa gabi, lahat ay may sakahan. Sagana ang ani, at ang mga bata ay tumatakbo sa daan na may hawak na parol. Gusto mo bang ang mundo ay tulad ngayon? Ngayon ka, bukas ako. Walang tigil ang labanan at puno ng mga bangkay. Huwag kang lumapit. Ang mga sinasabi mo ay imposibleng mangyari, pangarap lamang. Bakit hindi ito magagawa? Ako ay lumaki sa ganoong kapaligiran. Kahit na imposible ngayon. Paano naman bukas? Sa hinaharap? Imposible ba talaga ang lahat? Ang paghawak mo ng sandata, ang pakikidigma sa silangan at kanluran. Ito ba ay para lamang pumatay? Para lamang matupad ang iyong pagnanasa? At kapangyarihan? Tumigil ka na. Bakit hindi mo ako patayin? Alam ko dahil ang aking paglalarawan ay ang mismong nasa puso mo. Maniwala ka sa akin. Legend. Mokinglan, ikaw ang taong pinakawalang gusto kong makalaban sa mundo. Ngunit hindi ko inakala na pagkatapos ngayon tayo ay maghaharap sa labanan. Umalis ka habang hindi pa ako nagsisisi. Ingatan mo ang iyong sarili. Umalis ka na. Mabuti, mabuti. Ang malaking tagumpay ngayon na lubhang napinsala ang Liaodong ay tunay na dahil sa inyong mga pagsisika. Iyak na gagantimpalaan ko kayo ayon sa inyong mga nagawa. Maraming salamat, mahal na hari. Mabuti. Hindi ko sinasadya na maging killjoy, ngunit si Litai ay nakatakas pa rin. Kung ligtas siyang makakabalik sa Liaodong, baka magdulot ito na malaking problema sa hinahara. Ginoo. Tama ang sinasabi mo. Huwag kayong mag-alala, mahal na hari, si General Guan ay nakahanda na sa daang daraanan ni Litai. Hindi na magtatagal. Magkakaroon na ng resulta. Pangulo, ikaw ay nagkamali. Sino ang hindi nakakaalam na si General Guan at si Litai ay dating malapit na magkaibigan? Magkapareho ang pagtingin sa isa't isa. Ang bagay na ito ay mahil. Si Litai ay dating tumulong kay General Guan. Nagbigay pa ng titulo at ranggo kay General Guan. Ang pagpapadala kay General Guan ay baka magdulot na pabayaan niya si Litai. Kung iba ang ipinadala, hindi siya pakakawalan. Anyway, si Litai ay hindi na magtatagal. Ginawa ito para mabayaran ni General Guan ang utang na loob kay Litai. Huwag kayong mag-alala, Ginoo, si General Guan ay ang kapatid sa dugo ng mahal na hari. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa bakal na ipinangako ni Chaisang sa Dakilang Wu. Huwag kayong mag-alala, Mo. Ang mga resources ko sa Chaisang ay madadala na. Pero curious lang ako, saan gagamitin ang napakaraming resources na ito? Saan mo bala gamitin ang napakaraming resources na ito? Mo? Guro, tungkol dito. Hindi na kailangan mag-alala. Huwag kayong mag-alala, wala akong masamang hangarin. Para lang may masagot ako kapag tinanong mula sa taas. Walang gustong ang ipinadalang palaso ay babalik sa sarili. Huwag kayong mag-alala, Guro. Ngayong magkasama tayo kung hindi ka magtaksil. Sino ang gagawa ng bagay na makakasama sa sarili sa huli?
Pero kung sa hinaharap, tinusok ako sa likod ng Chaisang, hindi ko nakasalanan. Si Guan Xiao ay sumuway sa utos ng militar. Pinakawalan si Litay. Pakiparusahan ang banal, ikaw. Guro, kalmahan, kalmahan. Pribadong pagpapalaya ni General Guan kay Litay. Ang kasalanan ay nararapat sa kamatayan. Sana ang banal, huwag dahil sa pagmamahal ng magkapatid, ay gumawa ng pagiging mabait na babae. General Guan, ganito katinrato ng banal. Pero ginawa mo ito. Paano ibibigay ng banal ang dakilang Wu? Ng paliwanag? Kanselor, huwag, kanselor. San, umatras ka muna. Kanselor. Gawin mo na. Halika, kanselor. Si at ako ay nagkasundo sa hardin ng Peach. Sumumpa na magkasamang buhay at kamatayan. Kanselor, hayaan mo akong magkasama siyang parusahan ngayon. Kuya, Ay, General Guan, ginawa mo ito. Hindi ba pinapahirapan mo ang banal? mamatay man o hindi, paano ako? Si Guan? Guro, tingin ko ganito, hayaan na lang si General Guan. Ay, nasalanan sa pamagitan ng pagmamahal. Sa ganitong paraan, matutupad ang pagmamahal ng magkapatid ng banal. At malalaman ng buong mundo ang pagiging mapagbigay ng banal. Hindi rin impossible. Lufuzi, ano sa tingin mo? Pinag-usapan na ninyong dalawa. Bakit pa tinatanong ang opinyon ko? May gagawin pa ako. Hindi na ako makakaabala. Banal, kung hindi parurusahan ang ginawa ni General Guan, baka maapektuhan ang moral na militar. Huwag nang magsalita, banal. Hindi mo ba naiintindihan ang kagustuhan ng banal? Wanli, ihanda mo ang papel at panulat para sa akin. Magsisimula na akong magpakita ng papakanglawin. Ano ibig sabihin yan, Gino? Gumawa ng eroplano. Medyo tanga ang alipin. Pakita mo lang ang panulat at papel para sa akin. Papel. Pwedeng sulatan ang papel. Narito ang papel na gusto ninyo, Panginoon. Hindi na, gagawa na lang ako mamaya. Ano ang gagawin ko? Halika rito. Nakikita mo ba ang punong yon? Malamig doon. Doon ka tumambay. Sige. Tumakbo ka. CJ. Panginoon, gising na. Handa na ang eroplano. Makakauwi na rin ako. Saan po kayo nakatira? Pwede ba akong sumama? Mukhang hindi ka na makakasama. Mense. Inaanyayahan ng banal na hari ang Panginoon na dumalo agad sa pulong sa bulwagan. Mahal na hari, matibay ang mga peder ng lungsod Shi at maaming bantay. Ilang araw na sinusubukan sa lakayin ni General Guan ang lungsod. Ngunit hindi pa rin niya ito masakop. Mahirap ang pagkupkob sa lungsod Shi. Lungsod Chai. Labanan sa Lungsod Chai. Kalkulahin natin ang oras. Magbubukas din ang wormhole sa Lungsod Chai, mahal na hari. Maaari akong magmamadali sa paggawa ng eroplano patungong Lungsod Chai. Upang tulungan si General Guan. Kung maaring sumuporta si General mo, tiyak na matutulungan niya si General Guan na masakop ang lungsod Shi. Mabuti. Napakaganda nito. General mo, makinig. Iniutos ko sa iyo na maghanda ka agad at magtungo sa lungsod Shi. Tatanggapin ko ang utos, mahal na hari. Hindi na tayo magkikita pagkatapos nito. Bigla akong nanghihinayang sa inyo. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya. General Guan, Panginoong mo, pinadala ko ng banal na hari upang tulungan ka sa lakayin ng lungsod. mabuti. Narinig ko na ang eroplano na ginawa ni General mo ay napakalakas. Matagal ko nang gustong makita ang kapangyarihan nito. Huwag kang mag-alala, General Guan. Maghanda ka lamang para pumasok sa lungsod. Sa panahon ng labanan, tiyak na bubuksan ko ang 100 para sa iyo. Upang matulungan kang masakop ang lungsod, Shai. Sa sinabi ng Panginoong mo, tiyak na tayo ay mananalo. General, sino ang nagbabantay sa lungsod Shi ngayon? Ang panganay na anak na babae ni Litay, si Lichon, at ang kanyang pinagkakatiwalaang si Kuikay. Sa kanyang ugali kung matalo siya bukas. Tiyak na lalaban siya hanggang sa huli kay Dawu. Hindi ko alam kung natanggap niya ang liham na ipinadala ko. Huwag nang magsalita ng walang kabuluhan. Ano na naman ang gusto mong gawin sa pagluloko mo sa akin? Maganda ang buwan ngayong gabi. Uminom tayo ng isang baso.
Hindi na kailangan ang alak. Magkita na lang tayo bukas sa labanan. Prinsesa, nagpaalam ako. Aalis na ako. Ito ay palagi kong suot-suot. Ngayon ay ibibigay ko ito sa'yo. Ano na namang panlilin lang ito? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin ngayon, pero alis na talaga ako. Baka hindi na tayo magkita muli. Ipangako mo sa akin kahit ano pa ang mangyari sa labanan bukas. Mabubuhay ka ng maayos. Bilang kawalang daliyaw, pipiliin kong mamatay sa labanan kaysa mabuhay ng duwag. Alam mo ba na bukas sa labanan sa Shaicheng, siguradong matatalo ka? Kung ganoon, lalong hindi ako aalis. Bilang miyembro ng pamilyang imperial, ito ang kapalaran ko. Sige, ikaw ay mula sa pamilyang imperial. Ako ay karaniwang mamamayan. Hindi ko naiintindihan. Kung wala ka nang sasabihin, magpapaalam na ako. Prinsesa, ipangako mo sa akin kahit ano ang mangyari, mabubuhay ka. Prinsesa, ano ito? Ito siguro ang eroplano. Sinasabi ni Jiang Wu. Eroplano. Paumanhin. Ipagtanggol ang prinsesa. Sa wakas lumabas na. Paalam na prinsesa, paalam na Dawu, uwi na ako. Huwag patayin. General Guan, may utang na loob ako sa taong ito. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Palayain mo siya. Ito ay para sa iyo, gamitin mo para sa iyong kaligtasan. CJ. Habang may buhay, may pag-asa. Salamat sa tulong ni Ginoong mo ngayon. Kaya naging madali ang pagsakop sa Shicheng. General Guan, ikaw pa rin ang mas matapang. Ngayon, may masamang balita. Si Miheng ay tumakas patungong sa isa, samantalang walang depensa ang aming likuran. Sinugod ang Jiang Zhao, at ngayon ay nasa labas na ng Shicheng. Tumahimik ka at maglakad. Pasok ka na. General Guan. Ginoong mo. Kasalanan ko ito. Inalis ko ang mga tropa sa Jiangzhou. Kaya nangyari ito. General Guan, hindi mo kasalanan ito. Sino ang mag-akalang biglang magtaksil si Miheng? At sasalakay sa Jiangsu? Napakabobo ko talaga. Dapat sinabi ko ng General Guan ang tungkol sa pagtaksil ni Miheng. Dapat sinabi ko ng General Guan ang tungkol sa pagtaksil ni Miheng. Tumabi ka nga. Ginang, Pati pamilya hindi niyo pa palalampasin. Ginang. Ano ba ginagawa nyo? Kung gusto nyo akong patayin, sige, ako na lang. Palayain nyo siya. General. Ingatan mo ang sarili mo, General. Si Guan. Pinuri ng mundo sa katapangan, pero sa huli. Dahil sa pagmamataas, natalo at nawalan ng Jiangshao. Pasensya na, kuya. Pasensya na, Dawu. General, lahat ito ay plano ni Furong John. Upang mag-away-away. General, huwag kang papayag na maloko. Si Guan. Wala na mukhang haharap sa mga mamamayan ng Dawu. General. Huwag, General. Basta makabalik lang tayo sa Dawu. May pag-asa pa itong lahat. General, isang tunay na lalaki na nakatayo sa mundo. Paano susuko sa isang pagkatalo? Sa sinabi mo. Ngayon ko lang nalaman kung sino talaga ako. Tao. Tanggapin mo ang paggalang ni Guan. Masyado kang mapagbigay, General. Tumayo ka na. Bromo, kahit na sa araw-araw, bihira kaming mag-usap ni Bromo. Pero ang pagkatao mo, nakita ko. Ngayon, tila naging magkapatid tayo sa hirap at ginhawa. Kung hindi mo ako itatakwil. Simula ngayon, tayo na ang magkapatid sa dugo. General, isang malaking karangalan. Na makipagkapatiran kay General Guan. Saksi ang langit at lupa, ako si Guan Xiao. Ako si Jiang Wu. Kusang loob na nagiging magkapatid sa dugo, anuman ang mangyari. Hindi na tayo maghihiwalay.
Erje. Sa totoo lang, Yu Jiangwo ang pangalan ko. Galing ako sa hinaharap. Galing sa hinaharap? Tao ako mula sa mahigit 2,000 taon sa hinaharap. Alam mo ang hinahara? Sabihin mo sa akin pagkatapos. Napag-isa na ba ng kuya ang buong mundo? Talagang dakila si RJ. Pero sa panahon na ito, Kuya, hindi mo ba itatanong sa sarili mo? Ang tunay na lalaki ay dapat magbigay prioridad sa buong mundo. Ako ay isang tabo lamang sa lawa. Isang butil lamang sa malawak na karagatan. CJ, kung ganon, sasabihin ko sa Kuya ang pagkahuli mo ngayon. Kasama ang buong pamilya. Ay siguradong kamatayan at nang malaman ito ng kuya. Walang pakialam sa payo ng mga ministro. Nagtuloy sa paglusob sa Chaisang sa timog. Hanggang sa natalo at namatay. Ang pamahalaan ni Litay ay maagaw ng apo ng kanyang tauhan na si Madizao. At sa huli ay pag-isahin ang buong bansa. Naging masaya at tahimik na ba ang mga mamamayan? Hindi. Pagkatapos, ang mga inapo ng pamilyang Sima, 6 na hari ay nag-agawan sa kapangyarihan. Nagmasakar sa gitnang rehiyon at saka sumalakay ang mga dayuhan. Ang buong bansa ay nahulog sa daan-daang taon ng digmaan mas malala. Ng 100 beses kaysa ngayon. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit hindi mo ililigtas ang mga mamamayan ng mundo? Kuya, ako ay tao mula sa hinaharap, hindi ko mababago ang kasaysayan. Kung hindi ako babalik. Maaari kong baguhin, huwag kang mag-alala Kuya. Sisikapin ng iyong mabuting kapatid na baguhin ang kasaysayan. Mabuting kapatid, bagaman nabigo si Guan. Nakikiusap si Guan sa iyo. Nailigtas mo ang mga mamamayan ng mundo, huwag hayaang mahulog ang mundo. Sa panahong sinasabi mo. Kuya, talagang dakila ka sa hinaharap kung hindi kita pag-aalayan. Sino ang mag-aalay sa iyo? Kuya, sa totoo lang sa panahon ko. Ikaw ang Diyos ng yaman at Diyos ng digma ng lahat. Lahat ay iginagalang ka ng gusto. Lahat ay nag-aalay sa iyo, pati ako ay mag-aalay ng 3 tulos. Kung ganon, wala nang panghihinayang si Guan sa kamatayan. Mabuting kapatid, ipagkakatiwala ko sa iyo ang mundo. Masyadong mabigat ang sinabi mo, Kuya. Kuya, May panahon ka pa para mag-alala sa iba. Mas mabuting isipin mo muna ang sarili mo. Mayheng putang ina mo. Nasa kulungan ka ng Chaisang, mas mabuting isipin mo muna kung anong sasabihin mo para mamatay ka ng mas mabilis. Mayheng kung alam kong magtataksil ka. Dapat pinatay na kita noon pa. Alam mo naman siguro ang kahulugan ng, ang ibong matalino ay pipili na mabuting punong titirahan. Kung hindi na ako kayang panatilihin ng dawu, wala akong magagawa kundi humanap ng ibang Panginoon. Tumigil ka na sa kakadaldal. Nasaan si Kuya? General Guan, Kuya General Guan, ikaw na isang bayani, bakit ka napunta sa ganitong kalagayan? Heto na lang. Sumunod ka sa akin at maaari kitang patawarin. Ano sa tingin mo? Si Guan ay laging unahin ang katapatan at kabutihan. Paano ako makikisama sa isang aso? Sige na, hayaan mo na. General Guan, nakarating ka na sa ganitong kalagayan. Pero grabe ka pa ring mang-insulto. Saan ka pupunta? Huwag. General Guan, ano ang nararamdaman mo ngayon? May heng. Papatayin kita. Ano ba itong utak ko? Paano ko nakalimutan? Ay, General Guan, ang ganda-ganda ng tanawin. Paano ko nakalimutan ipakita ito sa'yo? Halika, bilisan mo. Ihap si General Guan. Papaluin ang mga mata ni General Guan para makita niyang mabuti. Huwag. Ginoo, namatay yung babae habang naglalaro kami. Ang bastos. Bakit hindi mo alam kung paano magpakita ng habak? Nakapatay ka pa ng tao. Ilabas mo siya at patayin, tapos durugin at ipakain sa aso. Opo. Mayheng, hayop ka, ang lakas ng loob mo. Halika, ibalik si General Guan. General Guan, tatanungin kita ulit. Maging aso ka at lumuhod sa harap ko, o mamatay ka. Mga tauhan, patayin niyo siya.
kuya. Anong sigaw-sigaw diyan? Ikaw na ang susunod. Tumigil kayo. Prinsesa. Prinsesa at ang inyong delegasyon ay naglakbay ng malayo. Mas mabuting umalis na kayo rito. Baka kayo madumihan. Dadalhin ko ang taong ito. Paano naman ang Haring Rina at si Panginoon Furong? Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ang sinasabi ko ba, ay hindi pa rin may saysay. Pakawalan siya. Ang buong pamilya Guan ay puno ng katapatan at tapang, pero namatay ng napakalungkot. Sinusumpa ko, Eugene Go, na ipaghihiganti ko si General Guan. Sumama ka sa akin, dadalhin kita pabalik sa Daliao. Ang kabundukan ay pinagpala sa paglilibing sa mga tapat na buto. Ang puting bakal ay walang kasalanan sa paggawa ng mga taksil na ministro. Mayroon pa akong isang bagay na kailangan gawin sa buhay ko. Pagkatapos noon, hahanapin kita sa Liao. Ano ang gagawin mo, Mukinglan? Sabihin kay Fu Yongjun na isuko si Mai Heng. Kung hindi, magwawakas ang Chaisang. Katawa-tawa. Alam mo ba kung nasaan ka at kung kanino ka nagsasalita? Isang beses ko lang sasabihin, isuko si Mai Heng. Ang yabang mo talaga, Mukinglan. Tumigil ka. Tumigil ka. Sasabihin ko na, isusuko namin siya. RJ, naghihiganti na ako para sa'yo. Chonner. Ulat, may utos ang hari, ipatawag ang prinsesa, umalis ka agad. Nakasulat sa kasaysayan ang pangatlong anak ni Litay. Si Ling, dahil sa pagkamatay ni Litay, ay pinatawag sa kabisera. Si Prinsipe Libu para makuha ang kapangyarihan. Pinagsuko siya ng hukbo pagkatapos ikinulong sa Zongdu. At sa huli pinatay ng palihim. Si Liba ay si John. Ang pagpunta rito ay katumbas ng kamatayan. Ibig sabihin sa panahong ito, patay na si Litay at itinago ni Libu ang balita. Para lokohin si Lichon na pumunta sa kabisera at kunin ang kapangyarihang militar. Sabihin mo na saan ba talaga ang hari? Naluloko ka ba? Tinawag ako ng ama ko sa kabisera. Siyempre, nasa kabisera siya. Sige, bumalik ka at magulat. Sabihin mo natanggap na. Opo. Prinsesa, naniniwala ka ba sa akin? Bigla kang naging seryoso. Sabihin mo, ano na naman ang... Lalo mo panuloko sa akin. Prinsesa, kung pupunta ka sa kabisera ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Isipin mo, hindi ba't may mali? Tinawag ka ng iyong ama sa kabisera ngayon. Pero hindi sinabi ang dahilan. At saka, alam niyang ikaw ang nagtatanggol sa Shicheng. Pero walang ipinadalang kapalit. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking problema. Sinasabi mo bang may gustong pumatay sa akin? Kung tama ang hula ko, iyon ay ang iyong kuya, si Libu. Impossible. Mayroon akong 400,000 hukbo. At buhay pa ang ama ko, paano siya maglakas loob? Doon na ang problema. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kung tama ang hula ko, patay na ang iyong ama. At ang iyong kuya ay nagbabalak na kunin ang kapangyarihan. Ano? Sinasabi mo patay na ang ama ko? Prinsesa, makinig ka sa akin. Iwan mo rito si General Kikay. Sabihin mo, walang makakagalaw ng hukbo nang walang iyong Tiger Tally. Sasamahan kita. Dadalhin natin ang 100,000 tropa patungong Zongdu. Nais mo bang magrebelde? Ang pagrebelde ay hindi mahalaga sa akin. Ikaw ang pinakamahalaga. General mo, ang lakas ng loob mo. Malaki ang plano mo. Ginamit mo ako. Ginamit mo ako para magrebelde, sirain ang pinaghirapan ng aking ama. CJ, kung hindi ka naniniwala, igapos mo ako. Sabay tayong pumunta sa kabisera. Kung buhay pa ang iyong ama doon, patayin mo ako agad. Muli kitang pagkakatiwalaan.
Anong oras na? Naglalambingan pa rin kayo dito, prinsesa? Mali ang pagkakaintindi mo, General Kui. Pinag-usapan na namin ni Prinsesa ang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay ang kailangang pag-usapan ng ganyan? Prinsesa, paalisin mo siya. May mahalagang ulat ako. Huwag kang mag-alala, sir. Walang problema. Isa siya sa atin. Ito, Sabihin mo, ayon sa balita, personal na ginamit ni Libu. Ang 50,000 ay ang guard para magdepensa. Sa tingin ko, ang Crown Prince ay nagnanais ng kapangyarihan at trono. pinag-uusapan din namin ito. Prinsesa, nais kong mamuno sa hukbo at sumama sa iyo sa kabisera upang protektahan ka. Hindi. Inalagaan mo ako buong buhay ko. Para kang tunay kong ama. Ngayon, ang Bingsaw ang ating base. Maliban sa iyo, wala na akong mapagkakatiwalaan. Prinsesa, bakit mo ito ginagawa? Sir, ipagkakatiwala ko sa iyo ang Bingsaw. Sa timog ay may Chaisang at Wudu. Kailangan nating mag-ingat. Kung wala ang aking teacher tali, walang sino man ang maaaring gumalaw ng hukbo. Personal akong mamumuno sa 100,000 tropa patungong kabisera. Titingnan natin ang sitwasyon. Mapanganib ang paglalakbay na ito, prinsesa. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Huwag ka nang tumanggi, sir. Tiyuhin, sa iyo na ang Bingsaw. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Kahit mamatay ako, ipagtatanggol ko ang Bingxiao para sa iyo. Buksan ang pintuan ng lungsod. Ako si Lihing. May iba ka palang pangalan. Sumama ako sa aking ama sa mga digmaan mula pagkabata. Natakot ako malaman ng iba. Kaya't ginamit ko ang pangalang ito. Hindi kita nilinlang. May isa pa akong pangalan. Yujiang mo ang tawag sa akin. Dumating na si Lord Sima. Si Sima Deshao, nag-abang sa inyong pagpasok sa lungsod. Mahal na prinsesa. Iniutos ng aking ama ang pagbalik ko sa Zongdu. Narito na ang aking mga kawal. Ayon sa batas, kailangan ko munang makakita ng sulat kamay mula sa aking ama. Mahal na prinsesa. Malubha ang karamdaman ng haring ama. Ilang araw na siyang nakahihiga at hindi makasulat. Kung walang sulat kamay, hindi ako papasok. Mahal na prinsesa, sa totoo lang. Lalong lumalala ang kalagayan ng haring ama. Kayo ang ipinatawag niya. Pa sa huling pagtatagubilin. Kung mag-atubili pa tayo, baka hindi na kayo makita ng haring ama. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi ka dapat pumasok, prinsesa. Ang aking ama ang pinakamahalaga sa akin sa buong mundo. Kung hindi ko siya makikita ng isang huling pagkakataon, magdudusa ako ng habang buhay. CJ, sasamahan kita. Hindi ka ba natatakot mamatay? Kung mamatay, sabay tayo. Tama na, huwag ka nang maawa. Punyeta ka. Sino nang nagturo sa'yo niyan? Ikaw ang huwaran ko. Ano nang magandang matututunan sa'yo? Mahal na prinsesa, maligayang pagpasok sa lungsod. Kuya bakit nila ginagawa ito? Hangal na kapatid, bakit ka pa pumunta? Kuya, ano nang ginagawa mo? Mahal kong kapatid, pumanaw na ang ating ama. Ito ang kanyang huling habilin. Titingnan ko. Nakasulat ito sa inyong wika. Hindi ko ito maintindihan. Kuya, ano nang ibig mong sabihin? Ayon sa hiling ng ating ama, ako ang magiging bagong hari, alinsunod sa kagustuhan ng bayan. Kapatid, ibigay mo lang ang kapangyarihan sa militar. Bibigyan kita ng lupain. Hindi ka magkukulang sa anuman. Prinsesa, peke ang dokumentong ito. Traidor ka, mandaraya, nagtaksil ka, mga gwardiya, nagpinsya. Bitayin, traidor. Nasaan ang aking ama? Buhay man o patay, makikita ko siya. Ling, mag-ingat ka sa salita mo. Ngayon, ibibigay mo ito, gusto mo man o hindi. Kuya, kung makikita ka ng ating ama ngayon, masasaktan siya ng husto. Huwag mo akong banggitin ang ating ama. Sa mahabang panahon, nagsikap ako ng husto. Pa sa dawu, marami na akong isinakripisyo. Pero sa kanya, ikaw lang ang nasa isip niya. Matanda na ang hari, dapat na siyang magpahinga. Bilang panganay, tama lang ba na ako ang magmana ng trono? Gaya ng sinabi ko, kung ibibigay mo ang kapangyarihan militar, ligtas ka. Ang prinsesa at ang panganay na prinsip ay may mabuting ugali at karunungan. Sila ang pinakamahusay na tagapagmana ng liyaw. Ang pangalawang prinsip naman ay lesenggo, mapagkaksaya at mahilig sa kalayawan. Gusto mo bang ibigay ang kaharian? Sa ganyang tao, Ayon sa libro, kung hindi ikaw, hindi ka maaaring magmana. At bakit kailangan pang kapatid mo? Bakit hindi pwede ang kapatid mong babae? At naniniwala ba kayo sa kanya? Itong taong ito, isa ring taong walang malayong pangarap. Magdudusa kayo sa hinaharap. Ang babaw at walang muwang ninyo. sino ka? Wala kang karapatang magsalita dito. Asawa ko siya. Bakit nakikialam ka sa usapan naming mag-asawa? May karapatan ka bang makialam? Prinsesa, pakihinahon po. Ngayon, maraming depensa sa loob at labas ng lungsod. Akala mo ba,
Makakalabas ka? Maging praktikal na lang, ibigay mo ang kapangyarihan militar. Mabubuhay ka pa. Parehong mahalaga ang magkapatid. Naniniwala ako na hindi ka papatayin ng hari. Sumama ako sa ama ko sa mga digmaan. Sundin ko lang ang utos niya. Kung gusto ninyong makuha ang kapangyarihan militar ngayon, daanan muna ninyo ang aking guan. Ang galing ng asawa ko. Ano gawin ngayon? Kunin muna ang leader. Prinsesa, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago ng isip. Akala mo ba makakalabas ka talaga? Kung ganito, paparusan ko ang prinsip. Kunin ninyo siya. Sino ang mangahas? Mga mahihinang nilalang, gusto ninyo akong hawakan. Buti na lang may dala akong kagamitan mula sa Chaisang. Kung hindi, nahuli na sana ako. Ano ito? Sandata ng pamilya namin. Gusto mong subukan? Aray, Masamang tao ka. Kung hindi lang para iligtas ang prinsesa ngayon. Binaril na kita ng maraming beses. naglakas loob kang saktan si General Sima. Ikaw. Ayoko sa mga taong plastik at formal. Halika! Sino pa ang gustong sumubok? Mga taong ito, hindi pa nakakakita ng mundo. Isang baril lang, natakot na kayo. Anong mabuting ugali at karunungan? Mga duwag at taksil lang kayo. Bayaw, magkakamag-anak tayo. Usap tayo. Ngayon, gusto kong makita ang tunay na huling habilin ng hari. Kunin na ang tunay na huling habilin. Panginoong konsorte, hinihigitan mo na ang iyong kapalaran, di ba? Talagang ganoon ka ba kasigurado na makakalabas ka ng buhay? Kung makakalabas man o hindi ay hindi ko alam. Ang alam ko lang ngayon, kung sino man sa inyo ang hindi susunod sa aking utos, mamamatay. Ulat. Maraming tropa na may watawat ni prinsesa ang natitipon sa labas ng lungsod. Mukhang sasalakayin nila ang lungsod. Buti na lang at handa ako. Halika. Tignan natin kung sino ang mas malakas. Bibilang tayo ng 3, ikaw at ako. Ilabas ang tunay na huling utos. 1, 2. Ano pang hinihintay ninyo? Kunin na ninyo. Bilisan ninyo. Panginoong konsorte, makikilala mo ba ang tunay na huling utos ni prinsesa? Inuwa sa akin ang ama kong hari pagsulat mula pagbata at pinapasulat ng mga dokumento. Paano ko hindi makikilala? Mabuti naman. Maging saksi ang lahat ng naririto ngayon. Kakakuha lang namin ng huling utos na ito. Kung ito ay tunay, ibig sabihin, ito ang kagustuhan ng hari. Kung sakaling, may sinumang hindi susunod sa utos ng hari, tanungin inyo ang baril sa aking kamay kung papayag ito. Lalo na ikaw. Kumusta? Tunay ba ang utos? Mabuti. Mahal, basahin mo ng malakas. Mahal, basahin mo na. Ay, yung Prinsipe Air, ikaw na ang magbasa. Mula sa pagkamatay ko, gawing simple ang mga bagay-bagay. Ang susunod na hari ay hindi dapat kahirapan ang aking diula. Ilibing ako sa hilagang silangan ng Zhongdu. 12 milya ang layo. Dapat mag-alala ang susunod na hari sa mga problema ng mundo. Magsumikap sa pamamahala at huwag magpatayan ng magkakapatid. Ipinagkakaloob ko ngayon ang trono kay. Inaasahan kong tutulungan ninyo siya upang makamit ang dakilang layunin. Mabuhay ang hari. Mabuhay ang hari. Tumayo na kayong lahat. Kaya pala itong matandang tuso ay tunay na ibinigay ang trono kay Ling, hindi kay Libo. Kaya ganito pala ang tunay na katotohanan ng kasaysayan. Kaya ang prinsesa, ang magiging pinuno ng Liaodong. Ayon sa huling utos ng ama kong hari, ilibing siya ng marangal. Si Libu at si Madezhao. Ibalik sila at hintayin ang aking hatol. Wala na. Siya na ang hari. Mahirap na ang buhay mula ngayon. Ang paglilingkod sa hari ay parang paglilingkod sa tigre at babae pang tigre ito. Ano ang sinasabi mo? Wala po, hari. Labis lang po ang aking paghanga sa inyo. Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Ano sa palagay ninyo? Mabuhay ang hari, mabuhay ng mabuhay. Huwag kang magpatawa, tumayo ka na. Salamat po, hari. Aray, Anong nangyari sa iyo? Walang hiya ka, bigla kang sumalakay. tumahimik ka, ipapakita ko ang aking 5 kidlat na latigo. Ano ba, General Yu, nasanay kang magubad ng damit ng iba. Ngayon hindi mo mahubaran? Wala akong magagawa, sino ang mag-akalang huhubarin ko ang damit ng hari sa buhay ko? Sige na.
Pupunta ako sa korte. Nga pala, bigyan kita ng isa. Anong titulo ang maganda? Huwag na, mahilig ako sa kalayaan. Ang talento mong tulad mo, hindi maglingkod sa bansa. Hindi ba sayang? Hari, para lang sa'yo ako maglilingkod. Lahat sa mundo ay sa'yo. Ano pa ang titulong kailangan ko? Malaki ang ambisyon mo. Ako, wala talaga akong malaking pangarap. Hari, huwag mong kalimutang pagandahin ang buhay ng mga tao. Bawasan ang buwis at paunlarin ang ekonomiya. Ulat. Rina, may isang tao na nagngangalang. San Juan Lee ang humihingi ng pagpupulong. Sinasabi niyang kilala ka niya. Papasukin mo siya. Opo. Ayoko na, may mahalagang bagay na. Ginoong mo, sa wakas nakita rin kita. Buhay ka pa, maliit. Tignan ko. Paano mo ako nakita? Pagkatapos ng labanan sa Shicheng, sumama ako sa mga natirang sundalo, tumakas pabalik sa kabisera. Pero hindi ko inaasahan na natalo ang hari sa wuling. Namatay din si General Chang nang hindi inaasahan. Mukhang ang pag-unlad ng kasaysayan ay talagang dumating na. Huwag kang umiyak, buhay ka pa naman, di ba? Pero, paano mo ako nakita? Nalaman ng punong ministro mula sa mga bihag sa Chaishang ang tungkol sa iyo. Kaya pinapunta niya ako dala ang sulat. Nabalitaan ko maayos ang kalagayan mo. General, masaya ako. Mula na matalo si General Guan sa Shicheng. Natalo ang Santo sa Chaishang ng personal niyang pinamunuan ang labanan. At ngayon ay pumanaw na siya sa uling. Iniwan sa akin ng hari ang mabigat na responsibilidad sa kanyang anak. Tinanggap ko ang tungkulin sa panahon ng kagipitan. Sana ay bumalik ka na agad. Lalabas ako ng lungsod para salubungin ka. Ingat. Ngayon ay nagbago na ang kasaysayan. Naging asawa ko na si Ling. Pamahal sa mundo, pamahal sa mga tao, ulit na sarili na. Pero siguro Mr. William, ay napakalaki ng pagtingin sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Sige, hakbang-hakbang na lang. Ang pinakamagandang resulta ay hatiin ang Yangtze River, pamunuan ng Hilaga at Timog. Kung magtatagumpay ako, maiiwasan ang malaking digmaan. San Juan Lee, manatili ka na rito. Wala akong kababayan dito, kaya kapag nandito ka, mas nakaka-relax ako. Mula ngayon, ikaw ang aking personal na katulong. General, hindi na po ba kayo babali sa dakilang kabisera? Ano sa palagay mo? Alipin lang po ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, sumusunod ako sa General. Saan man kayo pumunta, susunod ako. Eh paano kung pumunta ako sa kubeta, susunod ka rin? Basta sabihin lang na General, kahit na, mag-alaga ng dumi at ihi, gusto ko. Ay sige, amoy na amoy na. Ano na pinag-uusapan? Ang saya-saya nyo. Pagpupugay sa dakilang hari. Sino ito? Mahal, ito ang aking matalik na kaibigan, si San Juan Lee. Yung nagdala ng sulat para sa iyo sa Shicheng, di ba? Ang talino talaga ng aking mahal. Nandito siya para kumbinsihin kang bumalik sa Wu Dynasty. Mahal, wala naman talaga akong malaking ambisyon. Ang tanging pinapahalagahan ko ay ikaw. Kaya, hindi kita iiwan. Matalino rin siya. Bakit di mo gawing pangalawang asawa? Mahal, ganito. Hindi maganda yon. Ay, mahal kita, parang daga na mahilig sa bigas. Mas mabuting huwag. Dakilang hari. Ilang taon nang nagpapahinga at lumalakas ang ating hukbo. Ngayon, malakas na ang mga sundalo at kabayo. Kamakailan ay may balita na namatay si Liu Yu sa dakilang kabisera. Ang pinuno ng Wu ay bata pa at hindi pa ganap ang kapangyarihan. Ayon sa aking plano, dapat tayong lumusong sa timog. Sasakupin mo ang aking pugad. Hindi pwede yon. Kailangan kong paghiwalayin ang aking asawa at ang Wu Dynasty sa magkabilang pampang ng ilog. Dakilang hari, sa palagay ko, kakapaayos pa lang sa Hilaga, masaya na ang mga mamamayan. Dapat mag-focus sa pag-unlad ng ekonomiya, hindi sa digmaan. Kung talagang gusto ninyong lumaban, bakit di muna makipag-alyansa? Sa Wu Dynasty para sa lakayin ng Chaishang. Sa huli, mahina ang pinuno ng Wu. Hindi ba't sa inyo rin mapupunta ang Wu Dynasty balang araw? Mahina man ang pinuno ng Wu, ngunit si Wen Yang. Ay hindi basta-bastang kalaban. Sa tingin ko, ngayon ang tamang panahon. Ngayon, nais kong irekomenda ang isang tao bilang punong general. Ang taong ito ay maaring magtagumpay sa panahon ng buhay ng dating hari. Si Sima Dizhao ay bihasa sa paghawak ng hukbo. Bagamat may paglapastangan siya sa pagpapalit ng trono, ngunit ang taong ito ay tapat pa rin sa aming Liaodong. Hindi siya dapat tanggalin. Hindi ba ako makakapagbago ng kasaysayan? Sa huli, gagamitin pa rin ni Ling si Sima. Hindi pwede, kailangan kong pigilan ito. Mahal, pakinggan mo ako, itong Sima. Bagamat may kakayahan, ay may pagka-traidor. Hindi siya dapat bigyan ng mataas na posisyon. Alam ko, gusto ko lang subukan kung talagang may kakayahan siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibibigay sa kanya ang kapangyarihan sa hukbo. Mahal, ganyan din ang sinabi ng kuya mo. Ngayon, wala na tayong magagawa. Ano ang sinasabi mo? Ay, wala. Sige na, dahil nagdesisyon ka na. Wala na akong masasabi. Mukhang ako pa ang naging tanga. Ang gulong ng kasaysayan, kahit sino pa ang nasa poder, ay patuloy na umaandar.
Bakit ang distra-distra mo ngayon? Ganoon ba katakot si Sima? Hindi kaya. Kontrolin ang inyong hari. General Yu. Sa tingin ko, sobra ka lang mag-alala. Sige, sana nga. Matulog ka na. Ano ang gagawin ko? Hayaan bang magpatuloy ang kasaysayan? Mo Qinglan, Si Madizao. mukhang wala ka talagang paghahanda. Mahal. Mahal, gising ka, mahal. Paano ka nakapasok? Siyempre, pinatay ko muna ang lahat ng nasa labas. Bago ako pumasok. Kapag pinatay kita, ako na ang tunay na hari ng Liao. Hindi mo magagawa. Huwag. Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Mahal na hari, si Ginoong Sima ay naghihintay sa labas ng palasyo. Ang nagkasala na si Sima Dizhao, nagpapatira pa sa harap ng hari. Tumayo ka. Ang nagkasala ay hindi nangahas. Inirekomenda ka ni Ginoong Kui Kai sa akin. Mayroon ka bang espesyal na plano laban sa mo? Maaari akong magpadala ng 4 na hukbo, kabuwang 1 milyon, upang salakayin ang gudu. Anong 4 na hukbo? Maaari tayong sumulat sa Chaisang. Hihingi ng 20,000 kawal mula silangan patungong kanluran at utusan ang dating general ng Wu na si Meng Fan. Magdadala ako ng 20,000 sundalo mula Jiangshao papuntang Wu. Utusan si Prince Damok. Magdala siya ng 20,000 sundalo at sumalakay sa Wudu. Mahal na hari, magdalaga kayo ng isang general na mamumuno sa 40,000 hukbo. Mula sa gansyong papasok sa dado, ganito. Kahit gaano kagaling si Yuen Liang, wala na siyang takas. Tumayo ka na. Salamat po, mahal na hari. Ibabalik ko sa iyo ang iyong posisyon. Magiging gobernador ka ng Chaisao at kasali sa mga pagpupulo. Kui Kai, Narito ako, mahal na hari. iniutos ko sa iyo na pamunuan ang Huben Camp na 40,000 hukbo at sumalakay sa dado. Tatanggapin ko ang utos. Mahal na hari. May problema ba, General Yu? Nakikiusap po ako na sumama kay Minister Kui Kai sa ekspedisyon. Paumanhin, Liing. Dahil hindi ko kayang pigilan, kailangan kong bumalik. Ipapatuloy ko ang aking hukbong pahimpapawid. Ayokong makita ang magiging pagdurusa ng buong Juzhou sa hinaharap. Mahal kita. Pero tulad ng sinabi ni General Guan, ang isang tunay na lalaki, dapat unahin ang kapakanan ng bayan. Pwede bang huwag ka nang umalis? Gusto mo bang maging palamuning lalaki sa palasyo? Ako ang magpoprotekta sa iyo. Sino ang magsasabi ng masama sa iyo? Ang misyon mo ay protektahan ang bansang ito. Gusto mo bang isuko ang iyong misyon at tumakas kasama ako? Ulat, handa na ang lahat ng hukbo. Alam ko na. Kapag umalis ka na ba, hindi ka na babalik? Naniniwala ka ba na pwedeng patayin kita ngayon? Hindi ka na ang prinsesa Lichan noon. Ikaw na ang hari ng buong Liaodong. Sa araw na magkakaisa ang buong bansa, babalik ako para samahan ka hanggang pagtanda. Pero kailangan kong tuparin ang aking misyon. Ngayon, 4 na hukbo ang nakapaligid sa atin. General Zhao Qi, narito ako. General Wang Wei, narito ako. Pamunuan ninyong dalawa ang 100,000 sundalo papuntang uling. Magtanggol lamang, huwag sumalakay. Sundin ang utos. General Maji, narito ako. Ang angkan ng damo ay laging sumusunod sa iyo. Ikaw ang personal na pumunta at gamitin ang damdamin at katwiran upang kumbinsihin sila. Susulatan ko si Meng Fan at pangakuan ng lupa at siya'y atras. Naiintindihan. Pakiusap, ipaalam nyo, na si Mo Qinglan ay humihiling ng pagpupulong. Ikaw sila ng ministro para sa akin. Nagpupulong ang chancellor sa palasyo ng mahalagang bagay. Hindi siya makikita ng sinuman. General Zhao, General Mo. Sa wakas nakabalik ka na. Ang hula mo noon, General, ay tumpak na tumpak. Sayang lang, pumanaw na si General Zhang. sa buhay ng tao, sino ang walang kamatayan? Alam ko na ang tungkol kay General Zhang. Huwag masyadong malungkot, General Zhao. Napala, nasaan ang Chancellor? Dalhin mo ako kay Chancellor. Sage, samahan kita. Ako mismo ang mamumuno sa 100,000 sundalo para harapin ang isang hukbo. Ang huling hukbo, ipagkakatiwala ko kay General Wei. Chancellor, tingnan mo kung sino ang dumating. Si Lord Mo. Chancellor, Talagang inasam-asam ka ni Alyang. Mga tauhan, ihanda ang handaan para sa pagbabalik ni Lord Mo. sandali lang. Chancellor, ipapaliban muna natin ang inuman. Dapat nating pag-usapan ng paraan para mapatalsik ang away. Baka naman si Lord Mo ay isang emisaryo mula sa Liaodong. Masyado kang nag-alala, Chancellor. Bakit pumunta ang isang ensayos sa maliit na daan? Paano naman ang hari ng Liao? Nangako ako noon kay General Guan. Natutulungan kita sa iyong kakilala yung Chancellor upang maibalik ang kapayapaan sa mga mamamayan. May tuturing rin namang mahusay na pinuno ang hari ng Liao. At siya rin ang asawa ni Lord Mo. Kaya si Lord Mo at ang hari ng Liao. Simulat sa mahirap pag-isahin ang pag-ibig at katapatan. Yamang narito na si Lord Mo, magtulungan na tayong lahat. Magplano para makatalsik ang kaaway. Huwag kang mag-alala, Chancellor. Ang pangunahing hukbo ng Liaodong. Sa mga araw na ito na tag-ulan ay nahihirapang maglakbay dahil sa putik. Kailangan mo lang, Chancellor, ipagtanggol ni General Wei ang kanyang posisyon at mapapatalsik na ang kaaway. Mula nang umalis si Lord Mo, si General Zhang ay palaging nag-isip sa iyo, lalo na sa iyong pabrika ng mga makabagong sandata. Buhay pa si General Zhang,
Hindi siya tumigil sa pag-aalala. Ngayon, pinamumunuan ito ni General Zhao at tuloy-tuloy ang operasyon. Daan-daan na ang nagawa, pero walang nakakaalam kung paano gagamitin ang mga sandatang ito. Walang nakakaalam. Huwag kang mag-alala, Chancellor. Dahil dito ako pumunta. Tumayo ng tuwid. Kayo ang magiging pangunahing puwersa sa himpapawid ng dakilang Wu. Chancellor, ang iyong Royal Air Force. Sa wakas ay natapos ko ng sanayin. Mga kasama, ang huling nais ng yumaong emperador ay maibalik ang ating bansa. Ilang taon na tayong nagpapahinga. Panahon na para mag-ekspedisyon pahilaga. Chancellor, sa palagay ko, malaki ang agwat ng lakas ng ating hukbo at ng hukbo ng Liao. Mas mabuting huwag ng lumaban. Chancellor, mula pa noong panahon ng dating emperador, tuloy-tuloy ang digmaan sa ating kaharian. Matagal nang naghihirap ang mga mamamayan. Ngayon, salamat sa heograpiya ng Yishao, nakakahinga tayo ng konti. Hindi dapat tayo magsimula ng bagong digmaan. Ginoong mo, galing ka sa Liaodong, alam mo ang kalagayan doon. Ano ang masasabi mo? Chancellor, sa palagay ko, napakalawak ng teritoryo ng Liaodong. May milyon-milyong sundalo at maunlad ang ekonomiya. Ang pag-atake sa Liaodong ay talagang hindi magandang pagpipilian. Ngunit naniniwala ako na tama ang estratehiya ng Chancellor. Kailangan natin maagos sa pamamagitan ng pagsakay kung hindi pagkaisan ng ilang taon. Tayong lahat ay magiging handang katayin ng mga tupa sa kanila. Gayunpaman, iminumungkahi kong baguhin ng Chancellor ang estratehiya. Maaari muna nating sakupin ng Chaisang. Kapag napag-isa na ang timog, hatiin natin ang ilog at pamahalaan, saka natin isipin ang hilaga. Malakas ngayon ang Liaodong, habang mahina tayo at ang Chaisang. Kung tayo at ang Chaisang ay maglalaban, at humingi ng tulong ang Chaisang sa Liaodong, ang ating hukbo, ay mahihirapang pangalagaan ang parehong harap at likuran. Hindi alam ng Chancellor, kilala ko si matandang taksil na si Ma. At ang aking asawa. Kung sasakupin natin ang Chaisang ngayon, hindi sila magpapadala ng mga sundalo dahil gusto rin nilang manood ng laban ng mga tigre mula sa bundok. At pagmasdan tayong masuguran. Pero mali sila, dahil meron tayong isang pangunahing unit ngayon na kayang sakupin ang Chaisang sa loob ng ilang araw. Tinatawag itong Blitzkrieg. Chancellor, sa palagay ko, may punto si Ginoong mo. Sa labanan sa Ganchong, isang eroplano lamang ang nakapagpaatras sa daan-daang libong sundalo ng Liaodong. Sa kasalukuyang laki ng ating hukbong panghimpapawid, mayroon kaming buong kumpiyansang mabilis na masakop ang Chaisang. Nakikiusap kami, Chancellor, na payagan kaming magmartsa at lumaban. Noong mga unang taon, ang mga nakatang ministrong sumama sa dating emperador papuntang Nadu ay mga mahalika mula sa Zhengzhou. Ang pagsakop sa Chaisang ay para rin. Walang atinala, kapag unang bahagi sa loob sa lahat mo, at ay tatag ng pamamahala, magkakaroon tayo ng matibay na posisyon sa negosasyon. Puro kami panahon para sa panghahanap-hanap. Napakadalino mo talaga, Ginoong mo, at ang kapakanan ng mga maharlika ay iyong isinaalang-alang ng mabuti. Kung gayon, itinatalaga kita bilang general na mangunguna sa timog, at si Zhao Qi bilang iyong pangalawang general. Pamunuan ninyong dalawa ang 300,000 sundalo at lumusob sa Chaisang. Tinatanggap ko ang utos. Ipinapaalam ko sa inyo, maharlika, na ang hukbo ng Wu ay nakasakop na sa Chaisang. Sa loob lamang ng 3 araw. Hindi inaasahang napakabilis ni Yu Jiangwo. Maharlika. Nabalitaan ko na ang hukbo ng Wu ay may bagong uri na sandata, tinatawag na eroplano. Napakadelikado ng bagay na iyon. Sa labanan sa Ganchong, nagdusa ng husto ang ating hukbo, at wala kaming makitang paan para labanan ito. Kung ganito, nasa panganib ang ating hukbo. Akala ko'y magsasagupaan sila at pareho silang mahihina. At tayo ang makikinabang. Pero ngayon, tila tayo na ang naging isda sa ibabaw ng kalyete. Ngayon, nawala na tayo ng pinakamalaking advantage natin, mga kasama. May solusyon ba? Mahal na hari. Bakit hindi tayo mapadala ng sulat kay Emperador Wu? Hatiin ang teritoryo sa Ilog Yangtze. Huwag na tayong manggulo sa isa't isa. Wala na tayong ibang choice. Mahal na hari, may plano ako para matalo ang mga tropa ni Wu. General Sima, kung sasabihin mo sa akin na lumapit kayo Jiangwo, huwag na. Kilalang kilala ko siya. Sa puso niya, wala siyang magandang pagtingin sa atin sa Liaodong. Hindi naman siguro. Mahal na hari, pagkatapos na lahat, ito ang asawang henyo. Pwede pa rin tayong magpadala ng sulat. Huwag. Mahal na hari, pakinggan mo muna ako. Kahit nanalo ang mga tropa ni Wu, mas malaki pa rin ang resources natin kaysa sa kanila. Kailangan din nila ng panahon para magpahinga at mag-recover. Pwede mong samantalahin ito. Magpadala ng sulat kay Emperador Wu, mag-alok ng pakikipagkaibigan. 5 taon na hindi tayo mag-away. Sa 5 taong iyon, pareho tayong makakapagpahinga. Pero kung hindi tayo pumirma, sa bilis na pag-unlad ng mga tropa ni Wu, sa loob ng 1 taon, lulusob na sila sa hilaga. Wala tayong panlaban. Walang problema sa 5 taon, pero paano pagkatapos noon? Mayroon akong isang unit, tinatawag na Night Solitude Army. Ito ang special forces na sinanay ko sa loob ng maraming taon. Pwede sila sa assassination at intelligence gathering. Pwede kong ipadala ang unit na ito para nakawin ang mga plano ng eroplano ng Great Wu. Sa manufacturing capability ng Great Liao, sino kaya ang mananalo pagdating ng panahon? Hindi na sigurado. Sa pagbawi ng mga southern prefectures, malaking tulong ang mga general. Nagpapasalamat ako sa inyo, mga kasama. Masaya na siguro ang dating emperador sa langit. Pagkatapos ng digmaang ito, ang mga southern prefectures ay dapat magsumika. Ibalik ang produksyon, magkaisa, at magtulungan. Para sa kapakanan ng mga tao. Kapag lumakas na ang ating hukbo, sasakupin natin ang Juzhou, at matutupad ang huling hangarin ng dating emperador. Ang pinakamalaking kontribusyon sa labanang ito ay kay General Mo. Kung wala si General Mo, hindi magiging ganito kadali ang labanang ito. Namatay sina Sage at mga General Guan at Zhang sa Chaisang. Nangako ako na ipaghiganti sila. Sa ngayon, parang nabawian na natin sila. Report. Chancellor, sulat mula sa mga tropa ng Liao. Gusto ng Liaodong na makipag-peace talk sa atin. Ang yabang-yabang nila noon, ngayon takot na. Bukas, sasalakay ako sa Zhongdu, uhulihin si Lin, at dadalhin ko ang asawa ni General mo sa kanya. Mga tanga. Sa panahong ito, nagbibiro pa kayo.
Sabi sa sulat, 5 taon na hindi mag-aaway. Sa tingin ko, pansamantalang taktika lang ito. Ano sa tingin mo, General mo? Sa totoo lang, maganda rin ang paghahati-hati ng pamamahala sa magkabilang pampang. Bagamat hindi ko alam kung ano ang pakanan ng matandang taksil na si Sima. Pero kailangan kong maging patas. Pagkatapos ng lahat, asawa ko si Lane. Sa palagay ko, tama ang sinabi ng punong ministro. Kung ganon, papayag na ako sa kanya. Pero si Sima Deshao, puso at mapagsamantala. Kailangan nating mag-ingat. General Ma, narito po ako. Pagbalik mo, taon-taon, magdala ka ng mga sundalo, magkunwari kayong mga tauhan ng maha. Minsan, salakayin ninyo ang hilaga ng Ilogway para hindi sila makatagal. Tatanggapin ko ang utos. Sa loob ng 5 taon, habang pinapalakas natin ang ating hukbo. Kapag malakas na ang puwersa natin, wawasakin natin ang Liaodong. Sino kayo? Wanli. Tao. Wanli. Wanli. Kung ganito, hinako ng matandang taksil na si Sima. Ang mga plano natin. Ginoong mo, kung ganito, hindi kaya. Delikado na tayo. Tama. Batay sa lakas ng kanilang bansa, sigurado akong pagkalipas ng 5 taon, makakagawa sila ng mas maraming aeroplano. Mukhang kailangan nating magplano ng maaga para sa paglusob sa Hilaga. Kung ngayon tayo lulusob sa Hilaga, ano ang mga hadlang natin? Kunti ang veterano, kulang ang pagsasanay ng mga bagong sundalo. Mas importante, hindi pa naayos ang daanan sa Shu. Kulang din ang supply ng pagkain. Kung ganon, dumaan tayo sa ibang daan. May magandang plano ba kayo? Ginoong mo? Gumawa ng mas advanced na sasakyang pandigma. Sigurado ka ba? Pero kailangan natin ng mas maraming materyales at mas matagal ang oras. Huwag kang mag-alala, Ginoong mo. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ng bansa para tulungan ka. Mabuti. Salamat, punong ministro. Magsumikap tayo ng gusto magtiyaga para magpatuloy at umunlad. Hindi ko inakalang magaling din pala sa panitikan si Ginoong mo. Sayang lang, hindi ako nag-aral ng agrikultura. Kung malulutas ko lang ang problema sa hybrid rice at pagkain, malulutas na sana. Hindi na muna. Unahin muna natin ang kasalukuyang problema. Sa loob lamang ng 2 taon, sa tulong ng Wu Dynasty, nakagawa na tayo ng maraming baril. Naisangkap ang ilang bahagi ng hukbo at ang bagong sasakyang pandigma. Kaya sila ang General mo, ang galing talaga ng bagay na ito. Hindi lamang tumpak sa bawat pagbaril, madali pang dalhin. Mas malakas pa ito kaysa sa mahabang baril ko. General Zhao, ngayon, binigyan na kayo ng submachine gun, rifle at granada. Iyon ay dahil sa aming mga plano sa disenyo ng armas. Hindi nakuha ng iba kung hindi na-crack na ang armas. Ayaw makita ang initial na usabi. Ang eksena ay muling maulit. Ang kailangan natin lutasin ngayon ay ang problema sa electronic engraving board. Bagamat ang aming teknolohiya ay hindi pa umaabot sa 2 nanometer ng siyensya. Ngunit, basta makagawa tayo ng chip, magiging matalino ang eroplano. Anong uri ng puso ang kailangan mo? Manok, pato, baboy, tupa, maaari tayong mag-isip ng paan. General Zhao, saan sa palagay mo ang pinakamalamig? Yung bodega sa ilalim ng lupa. Sige, doon ka na lang. Ha? Bilisan mo na. Sige. Ulat. Sa ilalim ng kapit ng Air Force, pumasok na ang mga sundalo ng Liao sa gansyong. Nahulog na ang gansyong. Nasaan si General Wei? Patay na ang general. Anong distrito? Chancellor, hindi ko inaasahan na ang pinaka-inaalala ay nangyari pa rin. Ngayon, ang mga sasakyang panghimpapawid ng Liao ay mas marami kaysa sa atin. Malapit nang masira ang kabisera. Chancellor. General mo, sinimulan na ng kaaway ang pag-atake. Chancellor, ang aming mga sasakyang panghimpapawid ay nasa pagsubok pa lamang at kailangan ng oras para sa mass production. Maaari pa tayong makipaglaban sa kaaway, hindi lang alam. Kung makakapagtanggol tayo ng 3 buwan. Chancellor, paano kung ganito? Ako ang mamumuno sa Air Force Unit para makipag-air combat sa kanila. Pigilan ng Chancellor ang ground troops para sa pagmulan ng aeroplano upang makalikha ng oras. Sa loob lamang ng 3 buwan, magkakaroon tayo ng 5 bagong sasakyang panghimpapawid. Mabuti. Jiang Zichang, narito ang iyong lingkod. Zhao Qi, narito ang iyong lingkod. Wang Wei, narito ang iyong lingkod. Kayo ay mamumuno sa inyong mga tropa upang ipagtanggol ang kuta. Siguraduhing mabigyan si General mo ng sapat na oras.
Yuan Liang Yujiango. Hindi ko inakala na ang aming hukbo ay magiging napakalakas. Nagpadala na ang matandang ministro ng 200 bagong eroplano sa harap ng labanan. Mabuti, dapat mabilis. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang makikita ang pagbagsak ng kabisera at mahuli si Yujiango. Yuan Liang. Sinusunod ko ang utos ng mahal na hari. Ngayon, ang hukbo ng Liao ay nasa harap na ng pintuan ng lungsod. Tayong lahat ay maninindigan hanggang kamatayan, upang ipatanggol ang dakilang lungsod. Kung sino man ang magpapakita ng pagpapasuko, hugutan ng ulo. Kung sino man ang magtaksil at tumakas, hugutan ng ulo. Kung sino man ang lalabag sa utos ng hukbo, hugutan ng ulo. General Gongwei, ikaw ang mamumuno sa pagbibigay ng eskorta. Sa mahal na hari patungong timog lungsod. Walang pagkakamali. Nakatanggap ng utos. Tatlong buwan na ang nakalipas. Sana'y hindi ka sumira ng pangako. General mo, mabilis, punong ministro, umalis na tayo. Habang may buhay, may pag-asa. Ako'y maninindigan hanggang kamatayan, kasabay ng dakilang U. Punong ministro. Ang mga Dragon Fleet Fighter Jets ay napakita ng malaking kalamangan sa himpapawid. Ang ating hukbo ay walang nasira nakasira sa lahat ng mga sasakyang panghimpapawid ng Liao. Ngayon, pinamumunuan ni General mo ang ating borsang panghimpapawid ng diretso patungo sa kabisera ng Liao. Mabuti, mabuti, mabuti. Yujiango, ang laro mo ngayon. Talagang nakalaki. Ulat. Mahal na hari, masama ang balita. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway ay nakapasok na silang lungsod. Hindi na natin ito mapipigilan. Mahal na hari, ang Liao ay talagang wala ng pag-asa. Mabilis, umatras na tayo. Kung hindi tayo alis ngayon, huli na ang lahat. Mahal na hari, mabilis, umatras na tayo. Kayo na ang umalis. Ako, ang inyong hari, ay maninindigan hanggang kamatayan kasabay ng dakilang Liao. Ako lamang ang makakapagpabagsak sa kabisera ng Liao. Mahal, Mahal, dumating ka na. mahal. Paumanhin, hindi ko inakalang magiging ganito ang mangyayari, mahal. Yujiango, 3 beses kitang pinatay at lahat ay nabigo. Hindi ko inakala na sa huli, ikaw pa rin ang mananalo. Hindi, mahal. Ako ang talo. Naaalala mo pa ba noong ikaw ay ikinulong ng ating ama sa pitan? Ang magandang kinabukasan na sabay nating inilarawan? Siyempre naalala ko. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko na ito maabutan. Mahal. Ang bulong ng kasaysayan, kahit anong gawin kong pagbabago, sa huli ay babalik pa rin sa tamang daan. Tulad ng matandang taksil na si Sima. Sa huli ay papatayin ka rin niya at ang buong Juzo ay magiging abo. Wala akong magagawa upang baguhin ang lahat ng ito. Ngunit mahal kita. Papunta na ako sa ibaba. At hindi ka na mag-iisa. Mahal kita. Parang nagkaroon ako ng isang napakahabang panaginip.